Pinagtutuunan niyo ba ang aking pagbabalik? Ngunit nakikita kong marami pa rin ang hindi handa, walang takot, at gumagawa ng sarili nilang kapahamakan. Panibagong araw para magsimula sa bagong buhay. Patuloy kong sinasabi sa inyo, huwag kayong magsasawang gumawa ng mabuti. Huwag ninyong gantihan ang gumagawa ng masama sa inyo. Matatapos din ang lahat. Good morning mga kapatid. Matatapos din ang lahat in God's time. Malapit na ang hinihintay nating kaligtasan. At kung matututunan natin yung lubusang trust o pagbibigay sa Diyos ng lahat ng bagay, God is in control. He is in control of the whole universe. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kung ayaw niyang mamatay ang isang ipis, hindi mamamatay, ipis lang yun. Ha? Kung ayaw niyang mamatay ang isang tutubi, hindi mamamatay, tutubi lang yun. Tayo ba kaya ang hindi niya pangangalagaan lubos? At alam niyo ba na napakatindi ng Diyos? Pitos ka pa lang, tinawag ka na. Pitos ka pa lang, nalaman ng Diyos, mabuti kaluluwa mo. Ganun katindi. Kaya paano mo hindi pagkakatiwala sa Diyos ang lahat? Babasahin ko sa inyo talata. Psalm 139, 13 to 14. Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob. Iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa. Nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Pitos pa lang ha. Nalaman na ng Diyos mabuti kaluluwa mo. Kaya tatawagin ka niya, pipiliin ka niya, at alam niya magiging tapat ka sapagkat kilala ng Diyos ang kaluluwa mo. Alam na ng Diyos kung sino mabuting kaluluwa sa atin. Ngayon, tiyakin mong mabuti kaluluwa mo. Ikaw ba'y na-born again ng tunay? Ang iyong isip, damdamin at kalooban ay nare-regenerate. Sumusunod ka ba sa lahat ng kalooban ng Diyos? Masunurin ka ba sa will of God? Tinawag ka nga. Sabi sa Isaiah 49, Isaiah 49:1 tsaka 5. Babasahin ko sa inyo ha. Kayo'y magsipakinig sa akin o mga pulo at inyong pakinggan ninyong mga bayan. Sa malayo, pinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata. Mo yun? Nasa bahay bata ka pa lang, tinawag ka na. Mula sa bahay bata ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Alam na ng Diyos yung pangalan mo. Alam ng Diyos ang lahat na magaganap sa lahat ng bagay na nilikha niya. Lalo na sa mga tao, yun ang obra maestra ng Diyos eh. Yun ang kaligayahan ni Kristo. So alam na ng Diyos kung sino sa atin ang nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, tayo ngayon, kinakailangan matakot sa Diyos kasi baka mabura. Sabi ni David, huwag mong burahin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Huwag mo kong iwan, o Diyos ko. Kasi hindi mo sure eh, kung ligtas ka ba talaga. Malalaman mo lang yan kapag nahatulang, ang Diyos alam na niya eh. Sa bahay bata pa lang, kilala ka na. Sa bahay bata pa lang, tinawag ka na ha. Biruin mo yun, napakatindi talaga ng pagkakatawag sa atin. Kaya pala nung bata ako, natatandaan ko, hindi ako naniniwala sa idols. Ang nanay ko, sinasama ako sa simbahan. Kasi nagpapanata ang mga nanay natin nung araw eh. Naglalakad ng paluhod, nakakahiya. Ay ako nahihiya. Alam nyo, ginawa ko para maubos ko yung oras. Inikot ko yung simbahan ng Pasig. Binubulat-lat ko yung mga palda ng santo. Hinahanap ko kung merong yard balls dun sa ano. Wala akong makita. Walang sex organ. Sabi ko, ano ba naman ito? Bata pa sabi ko, ano ba naman ito? Walang ano? Ba't kami meron? Ba't ito? Wala. Doon pa lang, hindi na ako naniniwala sa idols at sa pare. Nung pala, talaga may pagkatawag na talaga ako. At bata pa lang ako, pinapatay na ako ni Satanas, di ako mapatay-patay. Hanggang ngayon, pinapatay ako, di na ako mapatay-patay. Nung pala,
Nasa sinapupunan pa lang pala ako ng aking ina, tinawag na. Ang matindi si Jeremiah 1:5. Binigyan na siya talaga ng kalooban ng Diyos. At matindi ito, propeta ng mga bansa. Hindi lang basta propeta ng isang bansa, propeta ng maraming bansa. Kaya siya persecuted si Jeremiah. Kung tawagin ito, the weeping prophet. Pinalalabas na false prophet siya. Ikinulong pa to, ginulpe. Siniraan to, mga false testimony, nilabanan to, pero hindi na ibagsak. Sila ang nagbaksakan lahat. Sabi sa Jeremiah 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan, bago pa nag-meet yung sperm cell tsaka egg cell, ha? Bago pa inanyuan, ha? Kinuha na ng Diyos yung sperm cell ng asawa ng nanay ni Jeremiah at yung egg cell ng nanay niya, pinagtiyak. Ito nangyari. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Biruin mo, ha? Yung pagkakamit ng sperm cell tsaka egg cell, si Jeremiah yun. Tapos inihanda na siya. Si John the Baptist, ganun din, inihanda. Si Pablo, ganun din, inihanda. At yung mga hiniran ng mga apostol, inihanda yun. Meron talagang paghahanda. Merong kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag kayong maiinip kung hindi dumarating yung minimithi nyo. Huwag kayong maiinip kung yung mga panalangin nyo hindi pa dumarating. God has always time. Tandaan nyo yan. Laging meron ng Diyos ng mga panahon sa bawat panahon. Huwag ka lang maiinip. Basta't maghihintay ka lang. Magtitiyaga ka. In all aspects of our life, we'll wait for God's time. Merong God's time eh. He has appointed time in our life. May mga appointed time eh. Katulad doon sa Panginoong Jesus, may appointed time nung pababait siya. May appointed time. Merong appointed time nang tayo ipanganak. May appointed time kung tayo mamamatay at hindi mamamatay. Kasi sabi sa Hebrews 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao. Take note, tignan nyo, sa mga tao. Ano ibig sabihin sa mga tao? Mga tao. Pero sinabi ba sa lahat ng tao? Hindi. Sa mga tao, sabi ng Diyos. Kung paanong itinakda, nag-set ng time. Sa mga tao, so hindi sa lahat ng tao, ha? Namamatay na minsan. So merong hindi mamamatay. Sa mga tao may mga tao mamamatay. Merong mga tao hindi mamamatay. At tayo nga yun maaaring tayo yun ang buhay na kukunin. Kasi sabi sa Mateo meron dito nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi makakaranas mamatay hanggang sa pagbabako, makikita nila pagbabako, sabi ni Cristo. Inakala nila si John yun the Beloved Kasi nasabi din sabi ni Pedro, hindi pa sa'yo? Sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon sa kanya. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, huhukuman tayo. Ngayon, ikaw hindi ka nahuhukuman kung na kay Kristo, sabi sa sa Romans 8:1. Dinaya yan ng Biblia na hindi kinumpleto ang nakasulat. Lalo yung New International Version. Sa Romans 8, kulang to, kahit sa Tagalog, kulang Sa King James Version, kompleto. Sa King James Version, maliwanag yung buong buo. Pero dito sa Tagalog, kulang Ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ang kasunod niya, yung lumalakad sa Espiritu at hindi sa laman. Yun ang kasunod niyan Sa King James Version, yun ang kasunod. Pero sa Tagalog, wala Bakit? Kasi pinaniniwala nung ibang nagpipris, pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. May mga utos pa, mabubuhay ka pa sa Espiritu. Hindi sa laman yan, pwede na nilang gamitin. So, kulang ang pagtuturo sa kanila ng Espiritu Santo, kapos. Yun ang ginagawa ngayon, kinukurap ang Word of God. Usually, yung New King James Version tsaka New International Version, nandyan ang korupsyon ng mga Word of God. Miski itong Tagalog na to, na ginagamit natin, kulang Ngayon wala nang anumang hatol sa nakay Kristo Jesus. Di pag nakay Kristo ka, wala lang lumalakad sa Espiritu Santo, hindi sa laman ang kasunod doon. Ikaw ba'y nabubuhay sa aral ni Kristo? Sinusunod mo ba lahat ng utos? Hindi ka nakahatulan. Hindi ka sumusunod, tatapong ka sa impyerno. Hindi unfair ang Diyos sa judgment niya
Ang Diyos ang hahatol sa atin sa lahat ng bagay at siya ang nagbigay ng appointed time. Habi ng Acts 1:7. Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na hindi tinagda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So ang kapamahalaan ng Ama, may itinagda siya mga panahon. Katulad ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Siya nagtakda nun. Ang Panginoong Hesus, hindi niya alam yun. Pag sinabi lang ng Ama, o bumaba ka na, kunin mo na yung mga anak ko. Kunin mo na sila, bumaba ka na, at saka lang malalaman ni Kristo. Kaya ang Panginoong Hesus ngayon, nagpe-pray pa sa Ama. At pinagpe-pray niya tayo na mga titos pa lang, tinawag na, hinirang na. At pinagiging tapat at banal. Pinababanal tayong lubos. Kaya tignan niyo sarili niyo. Pinababanal na ba kayo ng Diyos? At payag ka na bang magpakabanal? Na ibig sabihin, sumusunod ka ba sa lahat ng kautusan ng Diyos? Sabi ko nga sa inyo, 3 dekreto lang ang matupad mo eh. Okay na eh. The rest, masusunod mo na lahat eh. Yung tipa ng ikaputando. Kasi alam mo, ang tao mapagmahal sa pera. Dinodiyos ng tao ang pera eh. Pumapatay nga ang tao para sa pera eh. Nagpo-prostitute para sa pera. Nagnanakaw para sa pera, di ba? Oh. Gaano nila kamahal? You cannot serve God and money. Pipili ka eh. Ang pipiliin mong Diyos ba, yung tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa o pera? Kasi ang pera nasosolve lahat ng problema ng buhay. Eh, ang Diyos nasosolve din naman lahat eh. In due season, maghintay ka lang. Lahat ng problema natin, lahat ng alalahanin, lahat ng plano natin, lahat ng hinihingi natin sa Diyos, ibibigay. Just wait. Meron time kasi ang Panginoon, meron siyang frame time eh. Hindi mo pa nakahawak ng Diyos. Ang importante, magtiwala ka, ibigay mo sa kamay ng Diyos ang paghihintay, maghintay ka na may pagtitiwala sa Diyos, and the rest is to God. Give your best, and God will do the rest. Yun lagi sinasabi ko sa kanila eh. Ibigay mo yung the best mo. Yung talagang pagsunod mo sa Diyos, yung kakulangan mo, Diyos na bahala. Kasi hanggang 9 lang talaga tayo. Ang 10 kasi ang Diyos eh. Perfect God yun eh. Pang-10 siya eh. Yung kakulangan natin, pag tayo nasa 9 na, siya yung 10. So perfect tayo because of God. Pero gawin mo yung the best. Kailangan mo magpagal, sumunod sa lahat ng kautusan ng Diyos, magsumikap ka katulad ni Pablo. Sabi niya, nagpagal ako sa kanilang lahat. Subalit hindi ako, kundi yung biyayang sumasa akin. Yung grasya ng Diyos na pagnanasa at paggawang ibinigay sa atin. Nandun lagi ang pagnanasa. Kasi ang Diyos kasi, meron siyang kaluwalhatian magtago eh. Kagustuhan ng Ama na magtago ng mga sikreto. Sabi sa Proverbs 25. Sabi sa Proverbs 25:2, kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ngunit ang kaluwalhatian ng hari mag-usisa ng isang bagay. Yung hari, ang gusto niya mag-usisa. Natatandaan niyo si Haring Herodes. Di ba pupunta yung Madya, yung mga hindi naman 3 hari yun eh. Wala naman sinabing 3 dun eh. Madya yung nandun eh. Kaya nila sinabing 3 kasi 3 yung offering eh. Yung frankincense, yung gold. Di ba? 3 yun eh. Kaya sabi nila, 3 haring mago, si Baltasar, si Melchor. Hindi, damadya, ibig sabihin ng mga astronomer yun eh. Kaya nga nakita nila yung prophecy, yung star na yun na nagturo sa kanila sa Bethlehem. Eh kung ang offering 3, hindi 3, damadya yun eh. O yun, ipinakilala ng Diyos yun doon. Sabi ng Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon natin Diyos. Ngunit ang bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautosang ito. So lahat ibinigay na ng Diyos sa atin ng nakasulat. Kaya hindi tayo aalis sa nakasulat. Mananatiling tayong sumusunod sa mga nakasulat. Pag hindi nakasulat, hindi natin susundin. Kaya nga ginagawang dekreto, ginawang libro eh. Pinagsama-sama na. Ilang beses na pinipilit durugin ng Biblia. Kasi yan, hiwa-hiwalay na books yan eh. Maraming books yan eh, pero pinag-isa na. Sa Old Testament and New Testament. Hindi na durug yan, hindi nawasak. Na-maintain ng Diyos yan. Nabigyan ng otoridad yan si King James. Nabigyan ng otoridad ang haring si King para magawa yung King James Version. At yun ang magiging basis talaga ng Bible.
Doon na yun ang pinakamalapit na translation. Nagkatakot-takot ng mga Connecticut, ang daming mga codex, Connecticut codex, mga ang dami. Pinagkukuha nila sa Hebrew at saka sa Greek. Pero pinag-isa yan sa King James Version. Sabi ng Romans 11:33. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkad ang mga hatol niya at hindi malirit na kanyang daan. Kaya humira ng mga apostol. Yung hindi malirit na daan ng Panginoon, ipinahayag sa mga apostol. Ang mga apostol naman, ipinahayag ang hiwaga ni Kristo. Natutunan ngayon natin. Kaya nga meron akong isang natutunan na napakatinding aral ng apostol natin, yung renovation of the soul. Wala talaga ako narinig na nagturo na yung kahit yung magagaling ng taga-United States na yan. Yung mga mahuhusay mag-preach na yan. Wala akong narinig na renovation of the soul kay Brother Manny lang. Yun ang importante, yung renovation of the soul. Yung pagbabagong likha sa kaluluwa. Babaguhin tayo katulad ni Kristo. Kailangan mag-born again in the Spirit. Pag born again ka na, justified na Spirit yung kaluluwa mo, pababanalin yun. Yung espiritu mo, okay na yun justified na yung isip, damdamin at kalooban. Kailangan ang isip mo, damdamin at kalooban katulad ni Kristo. Yun ang Word of God. So magiging Word of God tayo, living epistle. Yun ang renovation of the soul. Yun ang pagliligtas na gagawin ng Diyos sa atin. In due season, kapag handang-handa na tayo lahat, bababa ang Panginoong ito, kukunin tayo. Basta't marunong lang tayo maghintay. Kasi mayroong panahon sa lahat ng bagay, sabi sa Ecclesiastes. Ecclesiastes 3. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panumala sa silong ng langit. Kaya kung ikaw nagtitiwala sa Diyos, maghintay ka lang. At ito na ng 2014 ang sinabi ng Diyos sa atin na magiging masaganang pagpapala spiritually, physically, materially, and susunod na mga taon pa. At nagaganap na yan unti-unti. Sa mga sumusunod, sa mga tunay na nagpapakabanal. Panahon ng kapanganakan. Kaya sabi ko nga sa inyo, Titus pa lang Alam na ng Diyos, tinawag niya Nilagyan na niya ng pangalan Bigay mo, alam na kung banal ka o hindi Kung matuwid yung kaluluwa mo o hindi, alam na ng Diyos Ngayon lang natin nalalaman, matuwid pala kaluluwa natin. Tayo pala'y banal. Akala ko talaga salbahay talaga ako Akala ko wala akong pag-asa, meron pala Ako matuwid pala yung kaluluwa ko, kaya ako tinawag ng Diyos Panahon ng kamatayan. Kaya itinakda sa mga tao. So, hindi lahat ng tao tinakda sa mga tao. So, meron hindi mamamatay. Sana tayo yun. Yun ang prayer ko, Lord. Sana kami yun. Sana hindi namin maranasang mamatay. Pero siguraduhin mo, nagtitiyaga ka talaga, nagtitiis ka, sumusunod sa Diyos. Lahat ng kalooban ninyo, sinusunod mo talaga. Maaaring isa ka doon sa kandidato na hindi ka mamamatay. Hindi natin alam ang Diyos na nakakaalam Yung new creation of heaven and earth, napakatindi nun Hindi natin alam yun. Pero meron nun. Pati yung bagong pangalan natin, tsaka bagong pangalan ng Jesus Christ, hindi natin alam. Doon pa lang natin sa langit malalaman. Di ba how exciting yun? Napakatindi nun. Ano kaya yung itsura ng new heaven and new earth? Alam natin yung third heaven, bababa Yung New Jerusalem. Yung bahay ng Ama, ibababa niya. Yung pagbababa niya, gagawa siya ng bagong lupa, bagong langit. Bago siya gumawa ng bagong langit, bagong lupa, total destroyment Total destruction na gagawin. Susunugin ng first heaven, second heaven. At saka itong earth. Sunog lahat yan. O tsaka siya ngayon gagawa ng bago, hindi natin alam. Minsan nini-imagine ko, hindi ko ma-imagine. Hindi talaga pumapasok sa puso. Kasi may nakikita tayo dito, mga bituin, galaxies, di ba? Hindi natin alam gaano katindi kaya yung ipakikita ng Diyos na yun. So abangan sa susunod na kabanata. Sana mapunta talaga tayo sa langit. Makikita natin yung creation na yun. Panahon ng pagtatanim. Panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo. Kaya huwag kayo din mag-alala. Kung may mga sakit kayo na hindi gumagaling-galing, gagaling din yan. Ako, umaasa na lang ako sa Diyos, gagaling ako. Kasi meron akong sakit na hindi gumagaling, tinnitus.
Nire-research ko ito talaga sa internet. Sa lahat ng medical books binabasa ko, hindi alam kung saan nag-originate ang tinnitus, hindi alam saan ang galing eh. Hindi rin nila alam kung ano gamot. Sabi ko, ba't ganun? Bakit si Pablo may thorn of the flesh? Tapos, ako may thorn of the flesh, si Job, nagtindi rin ng dinaanan. Pero natiis nila lahat, nagtagumpay sila, pinagpala ng Diyos. Sabi ko, dapat tiisin ko pala para pagpalain din ako. Kasi pag humugong tenga ko, hindi na ako nakakaintindi. Ang tindi ng paghugong ng tenga, hindi ka makakatulog. Buti na lang, binigyan ako ng gamot pampatulog ng Diyos. Kung wala akong gamot pampatulog, hindi ako natutulog eh. Wala eh, puro hugong ng tenga eh. Ang ingay, hindi ka talaga matutulog. Buti na lang, inaabagan ako ng Diyos, may mga doktor na ginamit. Alam na mga doktor yung mga gamot-gamot na yun eh. So, nakakatulog na ako. Kasi alam nyo, naranasan ko yan eh, yung hindi natutulog, hindi kumakain. Kaya kapag may kumakain, kain lang ng kain, basta ingat lang. Kasi naranasan ko, hindi ako kumakain, nakakain eh. Ang sarap na kinakain ko, hindi ako makakain eh. Ang sarap nung, ang lambot nung kama mo, hindi ka makatulog eh. Kaya pag may natutulog, huwag nyo gisingin, ang hirap matulog, ano? Among gumising ng kanya. Kasi pagpapala ng Diyos yung pagkain, ganado kang kumain. Sabi sa Proverbs yun eh. Yung mga manggagawa na kumakain ng konti o hindi ko marami, mahimbing ang tulog. Ibig sabihin, keep busy pala tayo dapat. So, ibig sabihin, sa pagkain natin, tignan natin mabuti yung kinakain, ingat lang tayo. Kasi kahit may Diyos tayo, kinakailangan, ingat tayo. Kasi may katawan kang dapat pangalagaan. Sabi, pag-ingatan mo yung templo ng Espiritu Santo. So, yung katawan mo, so yung kinakain mo, papatay sa iyo. Kasi lahat ng gawa natin sa tiyan ng punta. Lahat ng gagawin natin sa tiyan ng punta. Mag-isip kayo ng bagay na hindi nyo naiisip kaagad. Pag dumating ang pera sa inyo, order tayo saan? Sa Greenwich, sa Kentucky, order ka, pa-deliver ka. Saan nyo gustong kumain? Ano gusto nyo kainin, di ba? Yun agad ang tinatanong. Kaya merong ang Diyos ay ang kanyang tiyan eh. Kaya yung mga ganong tao, delikado na yung inaasa na sa iba yung buhay niya. Kasi sabi ng Diyos, sa sarili mong pawis manggagaling ang kakainin mo. Hindi maglilimos, walang maglilimos na Kristiyano. Sabi sa Proverbs 10:3. Hindi niya titiisin yun na ang matuwid ay maglimos ng mga pagkain, hindi magugutom. Sabi din ni David, ako'y bata at ngayon matanda, hindi ko nakita naglimos ang matuwid. Sabi sa 10:3, hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid. Ngunit kanyang itinatakwil ang nasa ng masama. Pero kung masama ka, gugutumin ka ng Diyos. Pag hindi ka tunay na Kristiyano, at ikaw ay hindi pa rin totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos, dati pa pagkatao mo, gugutumin ka. Pahirapan ka. Yung matuwid lang ang hindi ginugutom. Siyang nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan yung tamad. Kaya sabi ng Diyos, magutom ang tamad. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain, magugutom ka. Sana kung pastor ka, may ikabot ay hindi ka pastor. So magtatrabaho ka. Kasi ang binibitbit lang sa iglesia, yung mga babaeng balo at saka ulila. Yun ang sinasabi ni Pedro eh. Pangalagaan niyo yung mga ulila at yung mga babaeng balo. Kasi pag babae, wala nang kakayanan makapaghanap. Eh lalaki, kaya mo magtrabaho eh. Malakas ka pa rin. Sa sarili mong pawis manggagaling ang kakainin mo. Yung ulila, paano makakapaghanap buhay ang ulila? Yung mga batang hamog. Kaya inaalagaan sa iglesia yan. Eh hindi ka naman babaeng balo, hindi ka alagaan. Hindi ka naman ulila, hindi ka alagaan. Yun ang sinasabi ng Biblia eh. Siyang nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Hindi nyo napansin, ang daming mga mayayaman naggaling sa from rags to riches, kahit hindi Kristiyano. Bakit? Masipag eh. Sabi ng Diyos yun eh. Kapag masipag na ka, mayayaman. Pero mayaman ba sila sa Diyos? Kagaya nung isa dito, napanood ko sa TV. Mahirap lang siya lumaki sa bundok, sa Nueva Vizcaya yata. Mahirap lang talaga. Siya ngayon ang may-ari ng pinakamalaking internet cafe sa buong Pilipinas. Sabi ni Daniel, may Diyos kaya yan? Ay ko, yun ang tanong dun. Naging successful ka sa buhay, milyonaryo ka, may Diyos kaya yun? Meron pa nga mas mabait sa atin pero walang Diyos eh. Buti na lang kahit salbahe tayo ng konti, may Diyos tayo. Kahit mahirap ka, may Diyos ka. Hindi mo kailangan maging mayaman. Susunugin nga ito eh. Ikaw ang may-ari ng lahat ng lupain. Ilang hektarya sa Rosario, Batangas ba yun? Ang pag-aari mo. Pagkatapos, susunugin lang yun eh.
Meron kang building lang, ang dami-dami mong building, ay susunugin mo, wala lahat yan eh. Ang huli, yung kaluluwa mo, susunugin sa impyerno. So ano mahalaga? Yung kaluluwa natin, ma-renovate. Kailangan maghihintay lang tayo sa Diyos. We will always wait God. Sabi sa Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang kata. Huwag ka daw mainggit doon sa yumayamang mga tao. Basta magtiis ka lang maghintay, susuplayan ka ng Diyos ng lahat ng pangangailangan mo. Hindi na sabi ni David eh, huwag mo akong gawing mayaman, Panginoon. Baka mamaya kasi pag yumaman ako, makalimutan na kita. Huwag mo naman akong gawin duka, baka naman magnakaw na ako, hindi na ako mag-ikapot maghanto. So, ilagay mo na ako sa moderate. So, ang sabi ng Diyos, isusuplayan lahat ng pangangailangan natin, sabi sa Philippians. Isusuplayan lahat ng pangangailangan natin spiritually, physically, materially. Yun ang paraan ng Diyos. So, hindi mo kailangan payamanin ka. Yayaman ka sa Diyos. At ang kayamanan mo, si Kristo, walang ubos yun eh. Sabi dito sa Bible eh, Philippians 4:18. Dadagpag mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, sabi ni Pablo. Ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Si Pablo tumatanggap ng ikaputhandog, dala-dala ni Epaprodito na administrator niya. Dala-dala niya ang lahat ng ikaputhandog, ibinibigay kay Pablo, kaya siya sagana, busog siya. Na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, lahat ng needs, bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian na kay Kristo Jesus. So, maliwanag yun. So, kung nasa Diyos ka, na kay Kristo Jesus ka, susuplayan ka ng lahat ng bagay. Basta mag-ikapot, maghandog ka lang. Pupunan ang bawat kailangan ninyo. So, yung kailangan spiritual, kailangan physical, kailangan material, isusupply. Basta magkaroon ka lang ng commitment sa Diyos na magkaroon ng renovation of the soul. Sabi sa Titus 3:5. Kasi kailangan magtiwala tayo ng lubos sa salita. Kasi makapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito kapangyarihan ng Diyos eh. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, at kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yung ibang mga churches, nandun lang sila doon sa pagiging born again. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo, tagapagligtas-ligtas ka na. Eh hindi, may nakasulat eh. At, hindi mo pwedeng alisin yung at eh. At, ng pagbabago sa Espiritu Santo. So, pagkatapos mong ma-born again in the Spirit, ibabaptize ka sa Holy Spirit, itira Holy Spirit sa'yo, lalangkapan ka ng kapangyarihan. At, ang Espiritu Santo nasa iyo, pababanalin ka. Aayusin ang kaluluwa mo para ma-renovate, renovation of the soul. Wala na sila nun eh. Kaya kita nun, wala na sila lahat. Asa na sina Bongke, sina Ernest Ensley. Ang dami-daming preacher nung araw, puro yun lang. Tanggapin si Kristo bilang Diyos at ligtas na kayo. Ligtas na eh, no? Hindi pwedeng ligtas na kayo kaagad. May susundin ka. 1 Corinthians 15. Kulang yung pagtuturo nila eh. Kasi yung kaligtasan, pwede mo rin tiyakin eh. Bagamat pag hinatulang ka lang, pero kapag ikaw nananatili sa Kanya, tiyak na ligtas ka eh. Ang katiyakan, yung sumusunod ka lagi. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo, na sa inyo yung aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. So, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ligtas kayo. Kung matayagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. So kung ang pananampalataya mo, walang kabuluhan, luma ka pa rin, nagmumura ka pa rin, inaaway mo pa rin ang maraming mga tao,
wala kang kapayapaan sa puso mo, luma ka pa rin. Magugutom ka niyan, hindi ka pa kakainin ng Diyos. Kasi susuplayan tayo ng Diyos ng lahat ng pangangailangan natin ayon kay Kristo Jesus. So dapat sinusunod mo si Kristo Jesus. Magpasakop ka kay Kristo Jesus, supuspusin tayo ng lahat ng pagpapala. Ibibigay ang lahat. Basta maghintay ka lang, darating lahat yan. Sabi ng Isaiah 26:8, oo, sa daan ng iyong mga kahatulan o Panginoon, maghihintay kami sa iyo. Sa iyong pangalan at sa alaala sa iyo na nasa ng aming kaluluwa. So, nanasahin mo. Iisipin mo, loloobin mo, gugustuhin mo, na ang daan na dadaanan mo, salita ng Diyos, at mananatili ka doon, naghihintay. Yun ang kapangyarihan eh. Sabi ng Romans 16:25, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagliligtas ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pagkahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng buong panahon ng walang hanggan. So yung hiwaga ng Biblia natago, itong last days ibinukasi sa pamamagitan ng mga apostol. So ang kapangyarihan nun sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ligtas tayo. Ay sabi, panghawakan mong matibay yung nasa iyo, baka maagaw pa eh. Panghawakan mong matibay yung aral na tinanggap natin, yung aral ni Kristo, yung salita ng Diyos. Yung daladalang aral ni Kristo, committed tayo doon, Covenant Gospel Church tayo, meron tayong tipan na ang iglesia ito susunod sa lahat ng kalooban ni Kristo. At ang masaganang biyaya at pagpapala, ibibigay. Ito yung sinabi ng di Brother Manny, sa mga tunay na malalabi talaga, na iglesia ng LCJ, yung tunay na Kristiyanong malalabi, maglulundagan pa nga sa tuwa, sabi, sasagana sa lahat ng bagay. So, isa tayo doon sa nahihirap na yun eh. So, kung ikaw nahihirap, patunayan mo sa sarili mo. Prove to yourself worthy of your calling. Mabuhay ka sa kabanalan. Mabuhay ka sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang susundin mo. Hindi yung isip mo, damdamin mo, kalooban mo, katuwiran mo, hindi. Hindi ka kakalingain ng Diyos. Sabi ng Psalm 27:14, magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ang iyong puso at umasa ka sa Panginoon. So umasa ka sa Diyos. Sundin mo yung tinuturo ng Diyos, hindi kanya pababayaan, gagawa siya ng paraan. Ang gagamitin niya, mga anak niya eh. Natatandaan niyo si Pablo noon? Papatayin si Pablo eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala, marami kong mga anak dito, susuportahan ka. Ibinaba si Pablo sa likod ng bahay, sa bintana, sa basket eh. Meron kasing mga nag-pledge na papatayin siya eh. Hindi pa sila magpapaputol ng buhok. Papatayin si Pablo ng mga Israelita. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. Meron ako mga anak na dito na tutulong sa iyo. So kung ikaw matuwid sa Diyos, ang tutulong sa iyo, kapatiran. Tutulungan ka. Ang Diyos mag-uudyok sa kanila. Nasuportahan ka. Katulad ni Job. Natatandaan niyo si Job, nagkasakit yan eh. Mula ulo hanggang paa. Pinayaman siya ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos doon sa mga taong nandun, unudyo kang magbigay sa Kanya. Nagbigay ng mga singsing na ginto. At ilang putol ng mga ginto. Yumaman si Job sa pamamagitan ng Diyos. Sinuportahan si Job sa pamamagitan ng Diyos. Katulad din namin, nasusuportahan kami sa pamamagitan ng Diyos. Eh hindi ka naman pastor. So ano gagawin mo? Magpakabanal ka para masuklayan ang pangangailangan mo. Hindi mo pwedeng iasa sa tao buhay mo eh. Kailangan sa Diyos ka aasa. Sa Diyos ka maghihintay. At kapag ikaw matuwid na sumusunod ka, hihipuin ang puso ng mga tao, susuportahan ka. Pero kung masama ka, imbis na suportahan ka, pipigilin sa iyo yun, hindi ka masusuportahan. Kailangan, our God is our only hope. Ay, Psalm 62:5. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang.
sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. So, ang pag-asa natin, Diyos lamang. Aasa ka sa Diyos lamang. At ang pag-asa natin sa Diyos lamang ay pagsunod sa kalooban niya. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, magsusupply siya. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto thee. So, yun ang pangako ng Diyos eh. Yun ang tipa na tinanggap ni Brother Manny. Yun ang tinanggap na pangako ng Panginoong Yesus na ibinigay sa ating apostol. Yan ang pinaka-ating pinaka-banner eh. Yan ang watawat na dala natin eh. Yang Luke 6:33 ba? O Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His right, everything else shall be added unto thee. Idadagdag lang. Yung kaligtasan ng kaluluwa, nandun na eh. Okay na, pero bibigyan pa rin ng reward eh. May premyo pa Diyos eh, idadagdag. Lahat ng supply, para maging masaya tayo sa lupa. Kahit walang kakwenta-kwenta dito sa lupa, magiging masaya pa rin tayo. Sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos. Sa pagsamba, sa pagpupuri, magiging masaya ka. Pag tayo sumasamba, nawawala problema natin, di ba? Pinipick up ng Holy Spirit yung Shekinah glory. Nararamdaman mo yung presence ng Holy Spirit. Nawawala yung mga sakit ng katawan mo, yung problema mo. Tapos sinusuplayan tayo ng Diyos sa lahat ng dahil wala ka na sa sumpa. Pero pag ikaw nasa sumpa pa, hindi ka masusuplayan, nasa sumpa eh. Kaya yun ang unang inaalis ng Diyos sa atin, yung sumpa. Inaalis tayo sa sumpa para magsuplayan tayo. Basahin natin yun, ha? Ito'y basang-basa na itong talatan to eh. Kahit dito sa, lalo kay Bolo ito, kahit hindi siya member, hinihinga ng ikapo eh. Kahit yung umakyat sa bus, hinihinga ng ikapo yung mga pasahero. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi nyo ito tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hangpo, ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nahiwalay pala. Saan kami manunumbalik? Sabi. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawa? Sa mga ikasampung bahagi sa mga handog. Kaya ginawa ng apostol itong dekreto eh. Kayo'y nasumpa ng mga sumpa, sapagkat inyong ninakawa sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sinasabi ninyo, subukin niyo ako. Testingin niyo ako kung di totoo sinasabi ko. Ito lang ang salita ng Diyos na sinabi niya, subukan mo. Wala nang iba. Kasi ang hirap magbitaw ng pera eh. Kaya sabi niya, bakit di mo testingin? Subukan mo ko, sige. Huwag kang mag-ikapo, susumpain kita. Mag-ikapo ka, pagpapalain kita. Pagkain sa akin ba at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon naman, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Kaya niyang utusan ng lahat ng hayop eh. Yung mga mananakmal, hindi mananakmal yan. At hindi niya sisirain ang bunga ng inyong lupa. Ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng uba sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So may plano ang Diyos sa atin maging maligayang lupain, sagana sa lahat ng bagay, spiritual, physical, material. Pero kinakailangan, manumbalik ka sa Diyos. Sundin mo yung lahat ng utos. Huwag kang matigas ang ulo kasi walang mangyayari. May plano ang Diyos eh. Ang plano niya nga, itong 2014 na to eh. Kasi kung mapapansin nyo, laging may 7. Pag meron 7 talaga, si Enoch nga eh, sa ikapitong lahi siya eh. On the 7th generation si Enoch eh. Pag tinignan mo pa yung 365 years old niya, 14 pa rin yung 7 eh. Pag binasa mo yung Jude, 14 pa rin yung 7 pa rin. Gusto kong basahin yun ha, yung Jude 14. Sasabihin mo ba, nagkatiyap lang to mga numero? Authority yan, ibinigay yan eh. Binigyan ng otoridad ang gumawa niya.
Diyos ang gumawa niya kahit siya number. Yung tumalikod kay Kristo, tingnan mo, John 6:66, di ba? Eh, ang 666, yung mga antichrist yun. Tumalikod sa iglesia. Sabihin mo ba, nagkatiyak din yung number na yun? Hindi. Laging nagbibigay ang Diyos ng sinyalis, ng confirmation. At sa mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan. Ikapito siya sa bilang on the 7th generation mula kay Adan. Na nagsabi, narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal. So, nag-prophecy dito si Enoch propeta to Kasi ni-rapture si Enoch Dahil sumusunod siya, 365 years old nung kunin siya. Tapos ibababa siya para patayin ng mga antichrist. Ganon katindi. Kapag tinignan mo yung 365, 14 pa rin yun 14 na nga itong number na to, Jude 14, ikapito pa siya, tapos 365 years pa siya nabuhay. 14 din yun. 3 plus 6, 9 plus 5, 14. O, 7 pa rin. Laging 7. Napapansin ko, kapag ang pangalan ng isang tao may 7, kakibat niya ang Diyos. Napapansin ko lang yun, ha? Nagiging curious lang ako. Kasi nakita ko din sa pangalan ko Sa pangalan din ni baby, meron Narcisa. 7. Narcisa, tama, 7. O kita mo, pinagpala ka. Meron pa may mga kaakibat Hindi ko lang maipaliwanag Pero meron ako napapansin nga sa 7. Pag may 7, nandun ang Diyos The 7 spirits of God. Lagi 7. 7 years of tribulation. 70 weeks of desolation of Daniel. Puro nandun yung 7. Kaakibat yung perfection ng 7, the Spirit of God. Ewan natin, by the numbers, meron sinasabi ang Diyos Hindi natin alam yung mga hiwaga. Napapansin ko lang to Sabi ng Psalm 123:2, narito, kung paanong tumitingin ang mga mata ng alipin sa kamay ng kanilang Panginoon, kung paanong ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kanyang Panginoong babae, gayon tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon namin Diyos, hanggang sa siya'y maawa sa amin. So, yun ang gusto ng Diyos. Lagi tayong mananalangin sa Diyos. Maghihintay tayo lagi hanggang sa maawa siya. Kasi natatandaan nyo yung maawa siya doon sa babae, yung ang kulit na babae. Pinipilit ng babae na yung hari na, sige na. Sabi ng hari, sige na nga. Naawa So pag nakikita ng Diyos na lagi kang nagpe-pray, lagi kang humihingi sa Diyos ng awa, kahabagan ka ng Diyos. Naghihintay ka sa Kanya. Si Abraham, binuhin mo for 20 years. Sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng lahi. Wala namang anak, bawag si Sarah, di ba? After 20 years, tsaka lang nangyari yung kay Isaac. Ganon din yung administrator ng Egypt, si Joseph. For how many years yun bago na-fulfill yung prophecy na mag-aari siya sa mga kapatid niya. Naging prime minister siya ng Egypt. So, naghintay. Si Job. Alam niyo, sabi ni Job nga buti pa namatay na lang ako sa bahay bata ng nanay ko. Buti pa, nahulog na lang siya ng sanggol kaysa ganito buhay. Ang hirap nun Binuhin mo, ikaw yung mangyari kay Job. Sige, magyayari din siya yung sinasabi ni Job. Napakabuting tao niya si Job yan Napakabanal niyan Pero sinubukan So, yung mga pagsubok sa atin, matatapos din niya, maghintay ka lang. Pagkagalingin tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, in Jesus' name. Amen.